Nadine's POV. The first 6 months was so hard and tough for me. Para akong robot na nagtatrabaho na walang pakiramdam. Nagiging masaya lang ako kapag nasa unit na. Buti na lang nalagpasan ko to. Looking at myself in the mirror right now, masasabi kong proud ako sa aking sarili. Ang bilis ng panahon, magtatatlong taon na pala ako dito. I made it. I made the right choice. Nag-iba rin ang mga pananaw ko sa buhay, pero ang ugali ko yun pa rin. Funny, pero yun ang totoo. Siguro wala na talagang pag-asa magbago ang pagkamaldita ko. Pero slight na lang din ngayon. In fairness naman sa akin, sinusubukan ko pa rin namang magbago. Nadine, another delivery for you. Si Fiona na nakasilip sa pinto. Halos araw-araw ako nakakatanggap ng mga bulaklak from fans and sweeters, pero isang bulaklak lang ang gustong-gusto ko, ang white astilbe. The bouquet came from unknown sender, pero ito lang tinatanggap ko kasi yung ibang magkakapareho lang naman. Tulips, roses, lilies. Parang pangkaraniwan na lang ito sa akin. Only the white astilbe stands out. I don't know, but every time I look at the flower, it's so calming. Ibang saya na dulot nito sa akin kahit hindi ko naman kilala ang nagpapadala. Actually, I've been receiving this bouquet for more than 2 years. Simula nang dumating ako dito at nagsimula magtrabaho, nakakatanggap na ako nito. Nagagandahan talaga ako sa kanya. I even do my research kung ano ang sinisimbolize niya. It symbolizes patience and dedication to a beloved one. Sabi pa ni Uncle Google, if you give this flower away, you give the promise that you will be waiting for this person. O diba bongga, may naghihintay pala sa akin. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang magtanong si Fiona. Why of all flowers, only this one you are accepting? Do you know who's the sender of that? Pang-uusisa pa ni Fiona sa akin. Pati makeup artist ko naghihintay din ng aking sagot. Siguro nawiwerduhan sila sa akin. I mean, magaganda naman din kasi yun. Ibang bouquets pero ito lang talagang kinukuha ko kaya siguro sila nagtataka. I just smiled at them dahil hindi ko naman talaga alam kung sino nagpapadala. It so happened na gusto ko kaya tinatanggap ko to. There's nothing special with the flower kung titinan mo to. It's plain at saka hindi rin mabango, but for me it's the best. The rest of the flowers, pinamimigay ko sa kanila. Ayoko rin naman dalhin sa kondo ko dahil baka magmukhang flower shop na to sa sobrang dami. It's been almost 3 years simula nang umalis ako sa Paris. After that dinner night, wala na akong balita sa kanya. Meron pala. Galing kay Bettina, ang nag-iisang marites ng buhay ko. Kahit nasa States na tuwing naglo-long distance call ito sa akin. Siyang mahilig mang stalk. I could still remember nung time na muntik na akong hindi maka-attend sa fashion show dahil 1 oras bago ang show tumawag si Bettina sa akin para lang sabihin na may bagong post si Zo sa IG niya. Akala ko nga hindi siya mahilig sa social media pero nung sinabi ni Bettina na nag-post to na picture ng moon sa may dagat na may caption na right here waiting for you, iyak ako ng iyak. Nagfe-feeling pa ako na para sa akin yung post pero agad din naman akong nahimasmasa ng chinismis ni Bettina na inassume ni Snow White na para sa kanyang post. Kasi nasa States pala to para din sa isang event. May chismis pa si Bettina na spotted daw si Snow White at sigurang sa isang event at super sweet pa daw sa isa't isa. Mutik pa akong dalhin ni Fiona sa ospital dahil nahirapan akong huminga sa sobrang kadramahan ko noon. Pero hindi na ngayon, nasanay na ako. Sinabihan ko na rin si Bettina na wag na akong balitaan tungkol kay Spunk ni Daddy na tawag ni Bettina sa kanya. Ngayon nga kapag tinutukso niya ako, nakakaya ko ng pagtawanan to. Unlike before na marinig ko lang ang code name ni Bettina, para sa kanya naiiyak na ako kagad. What I had with him is so memorable. Malaki na itulong niya sa akin. Naging matured na ako mag-isip. Medyo kontrolado ko na rin ang pag-uugali ko ngayon. Kapag hindi ko gusto mga nangyayari, nakokontrol ko ng emosyon ko. Unlike before na sugod lang ng sugod without thinking of the consequences of my actions. Hindi nga lang ako sigurado kung ganito pa rin ba ako pag uwi ko sa Pilipinas, lalo na sa makukulit na kaibigan ni Kuya. And speaking of Kuya's friends, nakita ko dito sa Paris isang beses si Amethyst. Ang laki ng pinagbago ni Quartz. Well, good for her. Tsak na maglalaway ang annoying na si William kapag nakita niya to. Sorry na lang sa kanya. Ibang-iba na si Amy ngayon. Hindi kami masyadong close ni Amy pero nung makita ko siya dito kasamang boss niya daw na si Angelo, who happened to be my friend when I was still in college, ay nakapagkwentuhan kami. May mga nalaman ako tungkol sa kanya na hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino, lalong-lalo na kay William na isa rin palang gago.
Pictorials will start after 5 minutes. Paalala ng staff sa amin. I'm endorsing another brand of lingerie na may branch din sa Pilipinas. In fact, may offer silang gawin akong image model nila sa Pinas kaso iniwan ko. The offer is higher double. Nangkikitain ko dito kasi ako magiging pioneer nila sakaling papayag ako. But I declined the offer. Hindi pa ako handang bumalik doon. Siguro after a year or we don't know. Malay natin bukas makalawa magbagong isip ko at bigla na lang kaming uuwi. One more pose na din, sigaw ng direktor. I arched my back and extended my toes. Look fiercely at the camera with mouth half open. Good job na din, sigaw nito't pumalakpak pa. I really love you darling, you're making my work easy. Kininditan pa ako nito, kung hindi ko lang alam na kauri ito ni Fiona. Iisipin kong bet ako nito. But no, wala akong time para sa ganyan. My life is complete na. Ayos na ako. Change outfit. Gifto na din the bloody red two-piece suit. Utos nito sa mga staff na nagkakumahog para agad maibigay ang utos ng masungit na direktor. Pero hindi naman umubra sa akin. Ilan pang takes ang kinuha bago kami natapos. Modeling is hard but at the same time, I have a lot of fun doing it. Yun nga lang, it requires more time na minsan gusto ko na lang mag-quit. Para naman makapaglaan ako ng time para sa kanya. Minsan nga nagigilty ako kapag umaalis akong tulog pa siya at pagdating ko naman tulog na rin dahil sobrang late na. Kaya minsan inaaway ko pa si Fiona lalo na kapag punuan ng schedule ko. Mabuti lately naunawaan na ako ni bakla dahil kung hindi titigil na talaga ako sa pagmumodel para may oras ako sa kanya. After ng photoshoot nagpaalam na ako kay Fiona at sa mga co-models ko. Nagaya pang mga ito ng bar. Pero past na ako sa mga ganyang bagay. I have someone at home waiting for me. I'm so excited driving my car home. Dumaan muna akong grocery para bumili ng pasalubong. I know, gising pa ito ngayon. Maaga kami natapos kaya alam ko hinihintay niya ako at hindi nga ako nagkamali. A beautiful pair of blue eyes welcome me with a bright smile. She's wearing a pink unicorn print sleepsuit. Mommy! She exclaimed cheerfully. What an adorable sight to behold. Nawawala lahat ng pagod ko. Agad ko siyang kinuha sa yaya niya. I miss you baby. Pinugpog ko siya ng halik. Ang bango-bango ng baby ko ah. Ang sarap ang gigilan. She giggled and held my face with her tiny hands. Miss you me. My heart melts at her sweetest gesture. Thank you God for giving me the chance to be a mother to my sweet and adorable Zia Mazada. Ma'am Nadine, tumawag po mami niyo kanina. Sabi niyo po tawagan mo siya pagka uwi mo. Katatapos ko lang patulugin si baby Zia. Kanina kasi pagkarating ko halatang inaantok na at sadyang hinintay lang ako makauwi. She's such an adorable baby. I'm so lucky to have her. Nagtataka kong tumingin kay Ate Vilma. Siyang nag-aalaga kay baby Zia. Nung kinuha ko to sa bahay ampunan. Kaya nung sinabi ko sa kanya kung ayos lang ba siya na lang din ang gawin kong yaya. Pumayag naman ito. Bakit daw ate? Did mom tell you something? Bigla tuloy ako nag-alala na baka may nangyari sa kanila sa Pilipinas. Wala pong sinabi ma'am. Ang bili niya lang po tawagan mo siya. Kasi hindi ka raw niya makontak. Simula nung pumunta ako dito sa Paris, hindi pa ako nakauwi sa Pinas. Sina ma'am at dad ang bumibisita sa amin ni baby Zia dito. Si Kuya Roland nagawi din dito minsan. Kasama niya si Kalex. May hinahanap daw sila. Hindi ko lang sure kung babae ba. Pero malakas ang kutob ko na babae nga. Yun nga lang hindi ko alam kung sino sa kanilang nawalan. Si Kuya Conrad at si Jopay nakabisita na rin dito kasamang kambal na si Amar at Von saka ang bunsong si Troy. Let's eat na ate, I'm hungry na. I will call mom later kasi tulog pang mga yun ngayon. Aya ako sa kanya. Philippines is 6 hours ahead of Paris kaya ayaw kong istorbohin ang tulog ni na mom. I always see to eat na kapag may time ako, sinasabihan kong kumain si Ate Vilma. Ang lungkot kayong kumain mag-isa. I don't treat her as a nanny. She's more like an ate to me. Malaki ang utang na loob ko kay Ate Vilma dahil siyang naging karami ko noong mga panahon na nasasaktan pa ako. Saksi ito kung paano ako umiyak kasabay ni Zia noong maliit pa lang ito. Nga pala ma'am, saan ko po ilalagay itong bagong bouquet na dala mo? Araw-araw ata may pagbulaklak si Mayor sa iyo ah. Natatawang biro nito sa akin. I paused at her joke. Though alam ko namang expression niya lang yung pabulaklak ni Mayor. Pero ngayon lang nag-sink in sa akin na parang half meant yung joke niya. Palagi ditong dinudugtong ang Major or Mayor. Is she pertaining to Zeus? He is a retired major and atin knew about him. Is she referring to my ex-husband?
But it is impossible na ito nagbibigay nun. Paano yun? Special delivery? Nakaschedule everyday or every other day ang delivery? Pero ang tanong, ex na nga ba? I really need to check on my lawyer. Ayoko magkaproblema balang araw, lalo't wala naman akong balita na sa kanya. I doubt kung sa loob ng 3 taon, hindi ito nakahanap ng kapalit ko. For sure, maraming babae naghahabol dito. Isa na si Snow White. I still can't forget what Bettina told me about them dating. Ma'am, nag-aalala ng tanong niya pero agad din napalitan ang expression niya nang makita ang mukha ko. Uy, si ma'am, nag-blush. Tukso niya sa akin. Kilig yarn, ma'am? Umiling ako sa kanya. Anong blush, ate? At saka kilig for what? Tumalikod ako sa kanya. I hide my face from her. Hindi ko naman kasi alam na namumula na pala ako. And blushing for what? For thinking about him giving me the flowers or namumula sa inis? Dahil naalala kong tungkol sa kanila ni Snow White. My gosh, Nadine! Kumalma ka. Ayan ka na naman. Kumuha ako ng tubig sa ref ngunit natigilan ako nang muling nagsalita si Ate Vilma. Ilang pitsil po ba ng tubig ang iinumin mo, ma'am? Natatawang tanong niya. Doon ko lang na-realize na may tubig na pala sa mesa. Oh, akala ko kasi wala pang tubig. Dinay ko pero hindi kinagat ni ate. Naku si ma'am, may naaalala. Huwag kang mag-alala ma'am, mahal ka noon. Kung hindi ba naman. Hindi niya tinuloy yung gusto niyang sabihin kaya kumunot ang loob kong tumingin sa kanya. Kung hindi ano po ate, kunwari niinis kong tanong sa kanya. Wala ma'am. Eto naman hindi na mabiro. Sige, kumain na tayo. Mamaya ko naayusin tong pabulaklak ni Major. Ay, ni Mayor pala. Nag-peace sign pa ito sa akin. Ate, saway ko. Hala si ma'am oh, hindi pa na-move on. Bitter pa rin ma'am hanggang ngayon. Naku, hindi na tayo nag-uulam na ampalaya ah. Stop it Ate Vilma. Hindi nga natin alam kung may asawa na si Jesus ngayon eh. Naiiling kong saway sa kanya. Ate Vilma knew our story. Wala naman kasi ako ibang mapagsasabihan noon kaya sa kanya ko binubuhos lahat ng sama ng loob ko. Kaso, minsan nakakabikon din ang mga hirit niya. Lalo na't nakita niya palang nangyari sa amin sa labas ng bahay ang puna noon. Pangalawang marites din pala ito ng buhay ko. Minsan nga inuulit niya pang mga dialogue namin ni Jesus kaya natatawa ko. Paano mag-aasawa may asawa pa? Hindi ko masyadong narinig ang huling sinabi niya. Naku ate, stop talking about him. Baka maisipan ko pang bet mo din ang kumag na yun. Ay naman ma'am, ang gwapo kaya ng asawa mo. Ay, nung ex-asawa mo pala. Jowa bol, papa bol at saka mukhang yaminis. Kung kasing ganda mo lang ako ma'am, hindi ko lang yung totropahin. Jojowain ko talaga yun. Sabi nito sabay kumpas sa kutsara niya. Kilig na kilig si ate ha. Para nakalimutan niya atang ilang buwan ko na ding iniyakan ng gurang na yun. Isa din siguro ito sa mga na-recruit ni Bettina sa pagiging slow. Wala ding filter ang bunganga kung makapagbida kay Gorang. Pero ma'am, what if pag uwi natin sa Pinas, nandun si Major, naghihintay sa'yo, anong gagawin mo? Napaisip ako saglit sa tanong ni Ate Vilma. What if? Pero agad ko ding binura sa aking isipan. May ibang hinihintay na yun ate, baka may pamilya na nga yun eh. Muli kong naalala yung sinabi ni Bettina na babaeng blue ang mata. Hayaan na natin siya, masaya na siguro yun ngayon sa buhay niya. Sa ganda mong yan ma'am? Naku, kung ako si Major, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Swerte niya na sa'yo. Maganda na, Binitin niya pa. Maganda talaga. Sabay kami nagtawa ng dalawa. Palagi ako nitong niloloko pagdating sa ugali ko. Palagi ko kasi sinasabi sa kanya na hindi ako mabait at talagang maldita ako noon pa. Pagkatapos namin kumain ni ate, agad akong pumasok sa silid namin ni Baby Zia. Looking at my baby sleeping soundly makes my heart fluttered. My plan before to come here the day after that dinner with the Samaniegos didn't happen. I extended for 2 weeks para ma-process lahat ng papers for adoption ni Baby Zia. Ewan ko ba kung anong nangyari sa akin at bigla na lang nagbagong isip ko. Her beautiful blue eyes keeps flashing on my mind kaya napagdesisyonan kong isama dito sa Paris. She's the best thing that ever happened to me. My Baby Zia helped me cope with everything. Siguro kung wala siya, mas malala pang mga breakdowns ko noon. It's 11:30 in the evening and I still couldn't sleep. Naisip kong tawagan si Mommy. Siguro gising na to ngayon. Usually maaga tong nagigising para sa early morning routine niya. Ilang ring ay sinagot na kagad nitong tawag ko. Good morning, Princess. Bakit gising ka pa? Good morning, Mommy. Masayang bati ko sa kanya. I miss you po. Narinig ko malakas niyang pagbuntong hininga.
Uwi ka na anak, it's almost 3 years. Don't you miss home? I feel the sadness in my mom's voice, kaya hindi ko maiwasang malungkot din. Simula na umalis ako wala akong narinig na masama mula sa kanya. Palagi na lang nila akong iniintindi ni Daddy. Are you still not fine, princess? Come home na. We miss you here, baby. Ang lungkot dito sa bahay. Si Kuya Conrad mo kasi umalis pa talaga dito sa mansyon. Ang laki-laki naman ito. Si Kuya Roland mo hindi pa rin naman naglalagi dito sa mansyon. Dito na lang kayo ni Baby Zia, anak. Please? Siguro ito yung dahilan ni Mom kaya gusto niya akong tumawag sa kanya. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi kung malulungkot siya kasi wala na yung makukulit na mga bata sa mansyon. How could I be so hard to them when all the time they do understand me? Tangi ang kapakanan ko lang iniisip nila. Maybe it's the right time for me to go back home and make my parents happy. I will just finish my engagement here, Mom. Uuwi na kami ni Baby Sia dyan. Narinig kong paghikbi ni Mom. How can I be so insensitive about my parents' feelings? Kung sana noon ko pa ginawa ito, sigurong saya-saya ng mga ito. Did you hear that, Dad? Kausap niya kay Daddy na siguro nasa tabi niya. Yes, hon. Our princess is coming home. Dinig ko sagot ni Dad sa kanya. I miss you, princess. We're very excited to see you here. Si Dad na kinuha ang phone kay Mom. Stop crying, baby. Uuwi ng prinsesa natin. Pang-alo niya kay Mommy. My heart fluttered hearing my parents being so sweet to each other. Mapapasana all ka talaga kay Daddy. After our call, I decided to contact Fiona. Sanay naman itong tawagan kahit anong oras. Ayaw ko na kasing ipagpabukas pa't baka magbago na naman ang desisyon ko. Love, why you called? Any problem? Si Fiona, dinig ko pang ingay sa background. Siguro nasa bar ang mga ito kasama mga talents niya. Babe, I want to inform you that I'll be going home after the fashion week. Hindi agad ito nakasagot sa kabilang linya. Dinig ko pa nagpaalam siya sa mga kasama niya. Come again, love? Tanong niya ulit sa akin. I told him about Mom's request. Pumayag naman kaagad to. This is what I like about him kasi family first din ang motto niya. Pero bago pa man ito tinapos ang tawag, ni-remind niya pa ako tungkol sa offer ko para sa branch ng lingerie sa Pinas. Since uuwi din naman daw ako, might as well I will consider it. Wala naman akong problemang magtrabaho sa Pinas. The only problem is the media. Dahil alam kong uungkatin nilang buhay ko as much as possible, I want to keep my private life secret pero sa trabaho ko mahirap yon. Ayos lang sana kung ako pero baka madami ang anak ko. At saka isa din sa pinoproblema kong annulment namin ni Zeus. Baka madami ang pangalang inaalagaan nila kapag nagkataon. Saan na ba kasi si Attorney Rosales at parang feeling ko pinagtataguan niya ako? Takot ba siya kay Judge Gonzales? Speaking of Judge Gonzales, hindi ka itong papa ng boss ni Amethyst na si Tristan Angelo? If ever ganun man, si Angelo Zeus ay magpinsan. Pwede ko kayong pakiusapan si Angelo para tulungan ako sa papa niya? Sana. Morning! My everyday greetings from my princess. Good morning, my love. Sagot ko sa kanya, sabay abot sa malilit niya mga kamay para lumapit sa akin. Agad itong humalik sa akin at saka humiga sa aking dibdib. Ewan ko ba sa baby ko? Every morning ganitong ginagawa niya kada gising namin. Pinapakinggan niyang tibok ng aking puso. Minsan nga nakakatulugan itong ganong posisyon. Para namang hinahaplos ang puso ko sa tuwing tinitingnan ko siyang nakadagan sa akin. We stayed hugging each other for a while hanggang sa ito na mismo nagsabing lalabas na kami. Good morning, Ma'am Nadine. Good morning, Langga. Si Ate Vilma na nag-aayos ng breakfast namin. Agad nitong kinuha si Zia sa akin pinaupo sa upuang sadya para sa kanyang edad. Zia's already trained to eat alone. Sinanay ito ni Ate Vilma kasi sabi niya ang mga pamangkin niya sa bukid, malilit pa lang sila nang kumakain ng hindi nagpapasubo, which is totally opposite sa mga anak mayaman na kahit malaki na sinusubuan pa rin ng mga yaya. Ate Vilma, I have something to tell you. Sabi ko na magsimula na kaming kumain. Natigil ito sa pagsubot tumingin sa akin. Ano po yun, Mama Nadine? Her eyes are hopeful. Siguro maasa ito na sasabihin ko sa kanya tungkol sa pag-uwi namin. Ilang taon na din kasi siyang hindi nakakauwi sa kanila. We'll be going home, tipid kong sagot. Nakita ko natigilan siya pero kaagad din namang nakabawi. Hala talaga ma'am, Pexman, mamatay man, walang halong joke, uuwi na tayo sa Pinas. Nagniningning ang mga mata ni Ate Vilma na sinabi ko sa kanya naging pasya ko. Kitang-kita kasi yan sa mukha niya. Pakiramdam ko nga maiiyak nito sa sobrang katuwaan. Ayaw mo ata Ate Vilma eh, nawili ka na ata dito sa maliligaw mong taga dito.
Biro ko sa kanya para hindi tutulong luha niya dahil umaambon na to. Tamo, naiyak ka pa. Agad itong pinalis ang luhang tumatakas sa mga mata niya. Masaya lang ako ma'am, masaya akong ayos na kayo. Kasi naalala ko noon sabi mo hindi ka uwi hanggat hindi ka pa okay. I was touched at what she said. Even the tiny detail about me, she still remembered. Akala ko naiiyak siya dahil sa makakauwi na siya. Yun pala ako pa rin ang inaalala nito. Ang swerte ko talaga kay Ate Vilma. May instant ate ako sa katauhan niya. Okay na ako Ate Vilma at saka panahon na para mapasaya ko na rin si na mommy. At saka alam kong mismo na rin ang family mo. Agad itong tumayo at yumakap sa akin. Masaya akong ayos ka na ma'am. Sana magkaayos na rin kayo ng asawa mo. Mapait akong umiti sa kanya. Walang kasiguraduhan ng relasyon namin ni Zeus. 3 taon na rin na nakalipas pero parang baliwala na ako sa kanya. Kailangan ko na talagang umuwi para ayusin ang mga dapat ayusin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Natapos na rin ang Fashion Week at nakapirma na ako ng kontrata para sa branch ng lingerie sa Pilipinas. Since the offer is good, tinanggap ko na to. Hindi rin ako mahihirapan pag nandun na ako dahil marami namang mag-aalaga kay Baby Zia sakaling magbakasyon si Ate Vilma sa kanila. Ma'am, ready na po ba kayo? I just smiled at Ate Vilma. Hindi ko kasi sigurado kung para saan ang tanong niya. Pero kung tungkol ito sa pag-uwi namin at sa magiging trabaho ko doon, masasabi kong handang-handa na ako. Pero kung ang tanong nito ay para sa pagkikita namin ni Zeus, yan ang hindi ako sigurado. Kung dati walang nakakaalam sa tuwing umuwi ako, ngayon pinaalam ko na kina mommy. I have to make sure of the safety of my daughter. Mabuti na yung alam ng mga magulang ko para hindi kami maipit sa airport na anak ko sakaling may media nang nag-aabang. After almost 15 hours flight, nakarating din kami 3 ng ligtas. Zia is in good mood, hindi ito nag-tantrums sa eroplano. Private plane ang sinakyan namin dahil pinasundo kami ni Daddy. Pagkarating sa airport, dumiretso na kami sa exit gaya ng sinabi ni Kuya Conrad. 2 vans are waiting for us outside. Nakita ko mga tauhan ni Zeus na naghihintay sa labas. I don't know if they are still working for him or baka kay Kuya Conrad ng mga ito. Ako ang nagkarga kay Zia at hinayaan ko si Ate Vilma dalhin ng bag ko. Ang ibang gamit namin ay kinuha na rin ng mga tauhan niya. Dediretso na sana kaming 3 sa unang van, ngunit biglang bumukas ang itim na Hummer na nakaparada sa gitna ng 2 van. Napahigpit ang pagkahawak ko kay Baby Zia na natutulog na makitang lalaking seryoso nakatingin sa akin at sa anak ko. Parang tinambol ang puso ko sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Zeus is looking me intensely. Hindi ko inaasahan na siyang susundo sa amin. Atras sana ako pero huli na dahil inisang hakbang niya ang distansya naming 3 at kinulong niya kami sa kanyang mga braso. I was shocked. Hindi kaagad ako nakagalaw dahil hindi ko inaasahan na magiging reaction ni Zeus. Parang hindi ako makahinga. Matagal at mahigpit ang pagkakayakap niya sa amin. Punong-puno ng pananabik. Saka lamang si Zeus humiwalay nang gumalaw si Zia. Tumisa sa mga mata ko at nakita ko may namumuong luha sa mga mata niya. After how many years I got the chance to see his beautiful midnight black eyes again. Parang gustong matunaw na puso ko. Feeling ko tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nagkatitigan kaming dalawa. Looking at him makes me realize how much I missed him. Para ako nahipnotismo sa mga tingin ni Zeus. Pero agad din ako nahimasmasan nang biglang sakupin ng mga labi ni Zeus ang mga labi ko. I tried to push him pero huli nang inangkin niya ng mga labi ko. Hindi din naman nagtagal ang paghalik niya sa akin. Bahagya itong lumayo sa akin at hinalikan ako sa noo saka hinalikan ang ulo ng anak ko. Welcome home wife. Wika ni Zeus. At dito na pa nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.